Oo nga rin. Teka naman yan para sa pagkakalang. Dito na lang daw. Basta Bakit yung alak? thank you so much. Super. I'll solve the mysteries if you're the prize. Refresh these tired eyes. Mountains too are not a constellation meant to float to. So all the world might share this wondrous sight. The world could end its with one more look at you. With one more look at you. With one more look at you. Thank you very much. I'm sorry po, I'm sorry. Okay, so now, siya ang laging nakakasama ngayon ng mami ko. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ng mami ko na kasama, sabihan ng lahat-lahat ng mga nilalaman ng damdamin niya. Kaya pag may project, ganyan, sabihin niya, Ate Kay, meron tayong pelikula, hindi magdadalawang isip ang mami ko talaga ko sa kanya dahil papasalamat din kami sa kanya dahil thank you. Kasi ilalagaan ng mami namin. Kaya salamat direct. Just know that you have a family in us. So, let me introduce, parang ako yung eulogy eh. Siyempre, hindi ba? Wala pa tayo dun eh. Pero, Direk Adolf. Tama naman ang tawag ko, di ba? Direk Adolf. Magandang gabi po. Actually, sabi ko kay Mr. Director po ako, hindi po ako dapat nagsasalita. Pero sige po, subukan ko po. Naalala ko po kasi noon paghapon, di ba, lagi po kami pinapatulog dahil kailangan matulog ka para tumangkad ka. So, dalawang artista lang po ang pinapayagan ako ng nanay ko naman na hindi matulog. Pag pelikula po ni Ate Gay at saka ni Lolita Rodriguez.
Kaya doon ko po unang nakita si Ate Guy. Nung nabigyan po ako ng pagkakataon na mag-direct, nakatanggap po kami ng tawag noon nang bumalik po siya galing Amerika para sabi niya po gusto niya pong gumawa ng pelikula, kaya may simulat po kami sa kanyang material, pero hindi po natuloy yung proyekto na yun. Akala niya po magtatampok kami sa kanya, pero sabi ko po sa kanya ng Ate Guy kung may darating pong project para po talaga sa atin matutuloy po tayo. So hanggang ngayon po iniisip ko siguro naka-anim po kaming pelikula na magkasama hanggang sa ang huli nga po yung ginawa namin nung isang taon. Iniisip ko po na siguro bakit po ganun si Ate Guy. Dahil tuwing nagtatrabaho po kami, madalas tinatanong ko po sa kanya yung proseso niya bilang isang artista. Kung paano niya nagagawa yung isang eksena na sa pamamagitan lang po ng hindi masyadong paggalaw, kahit minsan nga lang po sa mata lang niya na-express niya yung kanyang emosyon. Sabi niya po, tinitingnan lang niya yung paligid at dinadamdam lang niya yung eksena. So, simula po noon, lagi ko sinasabi sa kanya na mas gusto ko po yung mga pelikulang ginagawa niya noon na nararamdaman lang yung isang eksena na kahit hindi po siya masyadong nagsasalita, ginagamit lang po niya yung kanyang mga mata. Pero alam na po natin lahat na magaling siyang artista. Pero sa kabilang banda po, ang ilan sa mga hindi ko makakalimutan nung ito pong huli, nag-shoot po kami ng piyeta sa may Arayat, Pampanga, sa may Mount Arayat. Nung umaga po, medyo hindi masama yung kanyang pakiramdam, kaya sabi namin magpahinga po muna siya. So nakaupo po siya sa isang gilid. Tapos siguro po mga after 1 hour, bigla po akong pinatawag ng kasama niya. So sabi ko, akala ko po kung ano nangyari ka Ate Guy. Sabi niya, Direk, pwede ba tayo magpapalit ng 100 pesos? Sabi ko, Ate Guy, bakit po? Sabi niya, basta, tapos nakangiti lang siya. So alam ko na po kung bakit. So nakita ko po doon sa kabilang banda ng location namin, siguro po may mga 50 bata na nanonood sa kanya. So kahit po mahina yung kalagayan niya noon, nakaupo lang siya, medyo hirap huminga. Nakita ko po sa mukha niya kung gaano siya kasaya nung nakita niya yung mga bata. So nawala po yung pagod niya. Pumunta po siya doon sa mga bata, tapos isa-isa niya po binigyan ng taga 100. So sabi ko, siguro po talaga si Ate Guy, yung source of strength niya talaga at saka ay yung mga fans. Kasi kapag nakakita po siya ng kanyang mga tagahanga, sabi niya nga po sa akin na hayaan mo lang sila direct kahit nung pong may COVID, lapitan po ng lapitan sa kanya yung mga fans. At gusto niya po isa-isa yung pa rin puntahan. So siguro po ang masasabi ko lang po ay siguro po nakikita nila talaga kay Ate Guy yung sarili nila. Kaya siya po ang naging aspiration nila bilang tao. Dahil kung si Ate Guy po natupad yung mga pangarap niya, simula po nung nagtitinda siya ng tubig sa may train hanggang sa narating po niya yung tugatog ng tagumpay, hindi po siya nagbago. At hanggang ngayon po, may mga bagay-bagay minsan na kahit nandiyan na yung susuot niya, nandiyan na yung makeup artist niya, sasabihin niya, hindi direct ganito na lang po isusuot. Ayoko nang masyadong maraming so, yun po, siguro ang magandang alaala at saka siguro po lesson na pwedeng ma-impart niya. Tigay katulad ng sinabi ni Mr. Otis, you pay it forward. Kung ano yung meron ka, i-share mo po sa ibang tao. At higit sa lahat, manatili pong nakatapak sa lupa kahit na nasa alapaap na po. Maraming salamat. Thank you.
On behalf of our family, I would like to thank you all, everyone who's here with us today. Your presence, your prayers, and your love means so much to us. I just want to say this, Ma. Thank you. Thank you for choosing to raise me, even when you didn't have to. Thank you for the meal, every reminder, every quiet act of love that shaped the man I am today. You were my strength, Ma. Even when you were tired. You were my mother in every way that mattered, Ma. It hurts to let go, but I know you're finally resting now. Ma, I will carry you with me in how I live, in how I love, in how I continue, Ma. Rest easy now. We love you always, Ma. I love you. Sobrang salamat po sa inyo lahat sa pagdalo niyo po. Ramdam na ramdam po namin ang pagmamahal niyo. Thank you po. Nasaan na si Kiko? Si Matet din po. Ay, hello sis. Hindi kaya? Hindi kaya. He's coming. Kiko? Mga after in front of all of you. Because, syempre hindi naman po lihid sa kaalaman ng lahat na medyo may mga ano kami ni Mami. Kami yung, ako nga po ang, according to her good friends na nag-aalaga po sa kanya, palagi daw po akong binabanggit ni Mami sa kanila as yung anak niyang sutil. Ako daw yung anak niyang sutil. So, meron po kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming times na hindi po kami nakakapag-usap. No, mga kapatid ko po nakakausap nila si Mami, pero ako po hindi masyado. So, kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of regret. Yun po, pero sabi naman din po, huli daw pong nawawala kapag paano na yung pandinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya na nandun po ako. Alam mo naman kung ano po yung sinabi ko po sa inyo, Ma. Mahal na mahal ko po kayo, Mami. Pahinga na po kayo. Salamat ulit sa inyo lahat. Thank you po. Si Kiko po. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa Mami namin. Masyado pong biglaan yung nangyari. And masakit po doon kasi ako yung pinakahuling nakapunta. Malamig na po siya nung hinawakan ko. I'm sure si Mami kakamot ulo na naman yun kasi sabihin ng anak, lagi ka namang late. Hanggang dito ba naman? So, kasi sabi ko nga sa kanya, di baling late, huwag lang absent.
yung lagi kong sinasabi pag ano, dahil kilala nila ako laging late. Siyempre sa bagal. Ganun talaga, so at least meron akong talent. So, ayun po. Grabe yung gym ko. First time ko lang kasing gagawin itong ano. I mean, oo nga. Anyway. Ayun lang po. At least nakapatawa ko naman po kayo siguro, di ba? Siguro ikukwento ko na lang po ng bahagya. Yung huling pagsasama kasi namin ni Mami. This was 2 years ago. December 25, doon ako Pasko. Kasi naka-oo po ako sa kanya. And once na nasabi ko kasi yun, hindi pwede hindi ako pumunta. Eh, nakala nga po niya, hindi na ako tutuloy kasi syempre, late na naman. Pero humabol ako. So sabi ko sa sarili ko, papasok ako ng bahay, alam ko na yung mangyayari, alam ko na itsura niya. Dahil syempre, kabisado namin si Mami. So, yung mga reply niya sa akin na malapit na ako, sabi ko, Ma, dito na ako. Medyo hindi na nagre-reply. So, alam ko na masama yung loob o bad trip na naman sa akin. So, pagpasok ko, gulat po ako kasi hindi yun yung nakaharap ko na Mami. Kumbaga, sobrang gaan. Kasi nakapunta ako. Ibig sabihin, tinupad ko yung sinabi ko sa kanya na pupunta ako. And ang haba ng usap namin, ilang oras po kami nag-uusap dalawa. Ang dami namin pinag-usapan. Buhay-buhay, simula ng bata po kami. Kinakamusta na yung mga kapatid ko, sila ate, tetam, si kuya, and kung ano man yung mga nangyayari sa buhay namin, inaalam niya lahat. Kasi ang saya-saya nung ang ganda ng feeling na nakaka-bonding mo yung nanay mo ng ganun. Kasi syempre knowing Mami, bihira namin makita. And hindi rin naman kasi kami basta pupunta doon nang hindi niya alam. Kasi iba ang mood swings ni Mami. Kailangan naming ipaalam sa kanya bago kami pumunta. Ayaw niya yung susurpresahin ko siya. May ganun siya. So, ayun, ang haba ng usapan namin. Kaya yun yung hindi ko malimutan kasi napakabihira pang mangyari yung ganun. And kaya masakit nga po nung inabutan ko siya, malamig na. Kasi yun na yung huling pag-uusap namin ng harapan. As ako pa yung huli. Dahil late nga. So, yun po. Marami pang mga magagandang yung mga nangyari sa amin ni Mami na hindi ko malimutan. Pero baka magtagal tayo dito ng hanggang alauna kaya hindi ko na, paikliin ko na lang. Siguro yung hindi ko malilimutan sa kanya is yung nag-show kami sa States. Kami ng kuya ko, kaming dalawa, tapos siya. Ang sabi niya sa akin, ando kami sa backstage. Bago siya mag-perform, kasi 4 na kanta po siya bago kami. I-duet ko yung kapatid ko. Sabi niya, oh mga anak, shot muna tayo. Pampalakas loob. So nilapag niya yung XO, ONEC ba yun? Basta ganun. Sabi namin, ayos. O diba? Makakashot na tayo bro. O sige, sa ako na anak ha, sasalpak na ako, kayo nang bahala dyan. Hanggang sa lumakas nga yung loob namin kasi naubos namin yung bote. So, ang ending, pagtapos ni Mami, nagulat siya, ba't ganun na yung mga itsura namin? Anak, okay lang ba kayo? Sabi namin, Ma, sorry po. O bakit? Kasi naubos namin yung bote mo. Tawa lang siya kasi iniisip namin baka mabad trip magalit. Hindi, natawa siya. So, ang saya nung naging show namin kasi nga, kumakanta kaming lasing. At nagmali-mali na yung mga pinagkakanta namin, dalawa. Hanggang sa tumalon pa ng stage yung kuya ko dahil hinago niya yung shakes niya dahil tumalsik. Akala ko nga tatalon sa mga tao eh.
Diba? So, ang saya-saya ng mga experience na yung ganun ba na yung bonding namin with mommy. And naalala ko pa nga nun, nung bata pa ako, mini-makeupan siya sa parang sa kwarto niya, meron siyang parang dressing room. So doon lagi siyang mini-makeupan. So dahil yung bahay niya is open sa lahat, syempre yung mga fans, yung mga kasamahan niya sa industriya, yung mga director, scriptwriter, nandun lahat. Siyempre, lagi mong naririnig, Ate Guy, Ate Guy. So ako, pumasok ako sa kwarto niya, natawag ko din siyang Ate Guy. Kundi yung ngiti niya, kabaliktaran yung nangyari. So nagulat din ako, kasi bakit yun yung lumabas sa bibig ko? Dinasermonan tuloy ako ng nanay ko, diba? So alam mo yun, yung ganung yung mga naaalala ko kay mami. Saka yung papasama siya sa akin. So, mami, huwag kang magagalit. So, andun kami sa Las Vegas. Anak, sumano ako, pipindot lang ako. Okay ma, sige, enjoy lang. Siyempre doon, may mga libreng drinks. O di doon lang ako kasi di naman ako nagsusugal eh. So hinayaan ko lang siya. So hanggang sa nanalo yung nanay ko. Siyempre, alam mo na, may ilagay. O, bigay. Tuwan-tuwa ako. Hindi pa kami umuwi. Maya-maya, anak, andyan pa ba yung binigay ko? Bakit ma? Tataya lang ako, palalaki natin ulit. Wala na akong kawala kasi alam niya, binigyan niya ako. So, ayun lang po, yun yung konting ma-share ko sa inyo. And I'm sure sa mga malapit po sa mami namin na nandito, marami pa po kayong mga-experience na mga ganda na kasama siya. Kasi yun nga, sabi ko nga, napaka-bitin naman kasi biglaan na itong nangyari. Sana man lang umabot man siya ng mga 90 plus, di ba? Parang dami pa namin napag-usapan kasi parang to be continued pa yung usapan namin eh. Hindi pa tapos eh. So, buti na kaya. Nakakala ko magkukulaps ako kanina eh. Ayun po. So, yun na po. Yun yung experience na para naman medyo masaya tayo kasi ayoko na rin umiyak dahil drain na po kami. Sa totoo lang, sobrang sakit ng nangyari. And siguro naman po na-witness niyo yun, pati sa mga interviews. Siguro masasabi ko lang na mahal na mahal ka namin. Alam kong mapayapa ka na. Kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming magkakapatid, ang pamilya mo. Kaming mga mahal mo sa buhay. We love you so much. I'll see you in time. Alam ko na nasa ibang dimension of life ka na. So, di ba? Kita pa naman tayo, pero huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon, ma, ha? Sana huwag ka rin magpakita ng biglaan kasi ako hihimatahin eh. Basta mahal na mahal ka namin. Thank you sa lahat. Lahat kami na nandito. We love you so much. Thank you. Nakwento na ni Kiko lahat ng mga gusto ko ikwento eh. Unahan ako eh. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito at makiramay po sa aming mga kapatid, sa pamilya. Na-appreciate po namin lahat ng effort niyo. Yung mga iba, galing pang ibang bansa, ibang probinsya. May mga meeting na importante, kinansel lahat at nandito ngayon. Thank you po sa inyo. So, yun nga, sabi ko,
na kwento na ni Kiko lahat ng mga gusto ko ikwento. Pero syempre, mas marami pang magagandang alaala na experience ko na yung bonding namin na napaka-special dahil unang-una sa lahat, alam naman po natin si Mami, lagi siyang nasa labas, laging nag-shooting, nagte-taping, may superstar show siya dati, nagre-recording siya, and bilang mga anak, kami palang dalawa ni Ate, excuse me, lumalaki kami sa poder ng Mami namin, and nagtataka ako bakit laging maraming tao sa bahay. Kung sino-sino yung mipisil sa mukha ko, natatakot ako, nagkakatrauma ako. Eh, parang tipong, ano ba, layuan niyo po ako kasi gusto kong kumain ng maayos sa loob na ng bahay. Hindi namin kilala, umagang-umaga, papasok pa kami ng school. So may mga ganyan, picture yung ginaganon pa, yung rewind pa na kumakain ako tapos nagpapapicture sa amin. Tapos nagtataka ako habang lumalaki kami ng ate ko. So ba't ang daming tao? Bakit laging puro Nora? Nora, hanggang sa pagtulog ko naririnig ko sila sa panaginip ko, Nora. So tinanong ko sarili ko, Lord, bakit ganito lang yung isang Nora Honor, isang mami namin na sa halip ng dami ng tao sa mundo, bakit yung mami namin pa? Nakikita namin siya, syempre napapanood namin siya sa mga pelikula niya, sa Superstar. Minsan ginigest. Ayaw na ayoko ng pag sinasabi niya sa akin, anak, magigest tayo. Birthday ko, pumunta ka, kakanta ka. Nininig na akong ganun. Kasi una-una, syempre, nasanay ako, namulat ako sa mundo na ang daming tao lagi. Ang dami niyang kaibigan, ang dami niya, may mga cameras pa, may mga press, may mga directors, producers, sa bahay, kihalubilo si Mami. Ganun siya. Ang alaala ko sa kanya, lagi siyang yumayakap, lagi niyang sinasabi na I love you po. Alam niyo naman si Mami, I love you po, direk, kamusta po, gano'n. So, na-observe ko yun habang lumalaki ako. And kahit hindi niya kami tinuturuan ng manners, kahit hindi niya kami tinuturuan naman niya kami ng manners, kahit hindi madalas kaming pagsabihin na kailangan yung gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Hindi lang sa mas nakakatanda, kahit sa mas nakakabata sa'yo. Kailangan may galang. And yung observation ko na yun, na parang na-imprint sa puso ko, na-imprint sa pagkatao ko. And habang lumalaki kami, ganun po, kahit mga bata, tinatawag namin, ate, may po, ganyan. Yung mga alaala na meron ako kay Mami na masasaya, yung tipong nakakagulat, unexpected. Yeah, for instance, yung nag-show nga po kami sa States. Kami ni Kiko. Yung, kwento na niya, yung tumalon ako ng stage, lasing na lasing kami. Grabe yun. Ina-expect kong magagalit siya dahil nagkalat kami ni Kiko. Yung kanta yung Panalangin, hindi namin natapos yung tuloy-tuloy, paulit-ulit, parang siding may gas-gas, ganun. Tapos, sabi ko, habang kumakanta, ginakabahan na kami kasi alam namin na magagalit ang Mami namin sa amin. Tapos meron hindi. Natuwa pa siya. Tsaka bro, nakalimutan mo yung kwento yun, nasa backstage tayo, nakabukas yung mic. Eh since nakainom kami, di ba? Nagtatawa naman kami. Eh yung mic nandito sa lap namin. Song number na niya. Tapos yung song number niya, yung makapagdamdamin na song. So, kumanta na siya. So, nakalimutan ko yung kanta. If my pain to face 1,000 words. Tapos sa background,
Kami ni Kiko. Lasing. So, hindi ulit siya nagalit. Parang natawa pa siya. Kasi ang importante sa kanya, basta masaya ka. Basta nag-i-enjoy ka. Walang pakialam ang mundo. Basta yung puso mo, pure na nag-i-enjoy ka, masaya ka, magaan, walang stress. Yun yung gusto niya para sa, hindi lang para sa amin, para sa lahat ng tao. Kaya ganun lang siya magmahal. And nung bandang teenager na ako, hanggang 20s, nagsimula na ulit ako gumawa ng pelikula. Tapos nakikita ko siyang nakihalo-bilo sa mga tao. Ang napansin ko sa kanya, kahit saan siya magpunta, alam naman natin, kahit saan siya magpunta, Ate Guy, pa-picture, Ate Guy, autograph, ganyan. Alam niyo guys, naalala ko kung sino. Pag tinitignan ko mami, yung ehemplo ni Jesucristo, na wala siyang pakialam. Kahit sino ka man, mayaman ka, mahirap ka, janitor ka, doktor, engineer, architect, wala siyang pakialam. Kasi ang tingin niya sa'yo, tao. Tao na may buhay. Tao na may puso. Kahit inoobserba namin siyang ganun siya. Sabi ko kaya pala, mahal na marami ang aming ina. Grabe. Yung simula noon, syempre, alam natin, ang dami natin pagsubok sa buhay. Hindi kami naiiba doon. Grabe rin yung pinagdaanan namin sa buhay namin. Grabe rin yung pinagdaanan ng aming ina. Pero mas, iniisip ko rin, mas nasa-sensationalize kasi nasa mundo ng show business. Pero kung hindi dahil sa loob ng show business, bawat isa sa atin, lahat tayo may pinagdadaanan. Sa likod ng mga ngiti natin, sa likod ng mga tawanan natin, pag nagkakasama-sama tayong mga kaibigan, tatawanan tayo, chismisan, kwentuhan, pero pag uwi ng bahay, nasa loob ka na ng kwarto mag-isa, nandun na, mapasok na yung problema mo, naiisip mo na kung ano yung gagawin mo kinabukasan, saan mo kukuha yung pang tuition, saan mo kukuha pang bayad ng bahay, di ba? Pero si mami hindi ganun eh. Malakas ang tiwala niya at pananampalataya niya sa Panginoon. At yun yung magandang example na kinalakihan namin. Kahit anong marating mo sa mundo, kahit na nasa cloud9 ka na, kahit gaano karami mo ng pera, si mami, napaka down to earth. Alam natin yan. Marami na kasing nangyayari sa mundo ngayon, nakakagulo, nagpapatayan. Alam niyo, pag nanood kayo ng news, grabe yung nangyayari. Nawawala na sa isip at puso nilang Diyos. Pero si mami, kahit anong nangyari sa buhay niya, hindi nawala sa kanya. Pananampalataya sa Panginoon. Siya ang nagturo sa amin magpatawad. Siya ang nagturo sa amin rumispeto at magmahal ng tunay. Kahit alam nating minsan may mga taong na-encounter natin na hindi magandang mga intensyon, minamahal pa rin niya ng buong puso. Yun ang maganda sa kanya. Kaya napaka-blessed niya. Binigyan siya ni Lord ng talent, ganyan, sa pag-awit, sa pag-arte, at pinaka-importante, yung puso niya. Binigay niya yung sarili niya sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat kayo nandito. Ngayon, grabe nakakamangha. Dito pa lang nakikita ko kung gaano karami sa inyo nagmamahal sa aming ina. Tama rin yung sinabi ni Ate Lo. Dahil ang aming ina, syempre public property. Aminin natin. Napakahalaga sa amin ang oras niya. Ang oras niya, pag nagkakasama kami, halimbawa sa beach, yung biglang spontaneous eh. Biglang, miss ko yung mga anak ko. Anak, halika, tayo beach. Ganun. Yun yung mga cherished na moments namin. And alam natin si Mami may mga powers yan eh. Katulad nung halimbawa, uwi na kami galing show sa States, kami ni Kiko.
Hinatid niya ako sa airport. Ang dami naming pinagkwentuhan, ang dami naming shinare sa isa't isa. Hinatid niya ako sa airport. Economy class. Ganyan-ganyan. So, punta na ako sa gate. Nagantay na ako. Pagantay ko sa gate, ding! Pageant Christopher, please go to the reception. Kinabahan ako. Baka, anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Kinabahan ako. Bakit ganun? Tinatawag ako. So pumunta ako sa mga officer. Pinalitan ng first class. Yung flight ko pa uwi. Sabi ko, who did this? Sabi ko, Miss Norris, your mom. Yung mga ganun siya. Na magtataka ka kung anong kakayanan niya. So, grabe si mami. And kung magkakwento pa ako ng mas marami pa talaga akong gustong i-share, baka abuti pa tayo ng umaga. So, anyway, yun, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat po sa pagdating niyo. Thank you. Paano ba? Siguro ang bata pa lang ako, pinalaki na ako ni Mami na ikaw na bahala sa mga kapatid mo, alagaan mo. Pag may mga bisitang dadating, ako ipapaharap niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang papupuntahin niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mami na mag-alaga sa mga kapatid ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, mag-show lang siya eh. But it took her 8 years, 10 years to come back. Naiwan sa akin si Kiko, si Ian, si Matel, si Ken. Aside from that, I had 4 other kids. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam. But I guess, yung pagmamahal na itinuro niya sa akin, yun na lang din ang itinuro ko sa mga kapatid ko kung paano rumispeto, kung paano magmahal, kung paano ang lahat. Kasi siya din naman ang nagturo sa akin yun. So kung ano yung itinuro niya sa akin, kahit wala siya, yun na rin ang binahagi ko. Our relationship as a family is not perfect. Hindi po kami perfectong pamilya. Our mom is a superstar for all of you. But for us, nanay namin siya. Mommy. Iba po ang relasyon niya sa inyong lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga anak. Buong buhay po niya, kagaya ng sabi ko, she dedicated to her craft. So minsan, kahit na nung bata ako, pag nagkakasakit ako, isilip yan sa kwarto, lalagyan ako ng medyas sa paa. Mga 3, pupunuin niya, lalagyan ng alcohol. Sabi niya, anak, magtatrabaho lang ako, babalik ako kaagad. Hanggang syempre, nakasanayan mo na. Hindi ba? Pero kahit na syempre, nakafocus siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family.
buong pamilya niya, tulungan niya. Naiintindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya nagpapaliwanag sa amin eh. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami at sasabihin niya sa amin kung bakit. Yung roller coaster ng buhay ng mami ko, parte din po kami noon. Kaming 5 magkakapatid. Nung una po, naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa nagkaedad na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. At nagpapasalamat ako sa lahat ng naituro niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin, sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako, si Matet, si Ken, at si Kiko, pwede naman sa ibang pamilya kami mapunta eh. Pero bakit kami napunta kay Nora Honor? So that question is bigger than us, because that's God's intervention already. I don't know. Whatever God's plans are, I accept. And I thank Him. Because dahil sa mga plano niya, siya ang naging nanay ko. Yung huling usapan po namin ni Mami was a couple of months ago. Mami, magaling magsikreto niyan eh. Ayaw niya talaga ipaalam sa amin, kakapatid. Kung hindi pa kami mangungulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know as her children. So her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Nung nalaman ng mami ko na kinukulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read that text to all of you. Pinakamamahal kong lot-lot. Kausap ko ang doktora ko, si Doktora Lua. Magkausap raw kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Doktora Lua na sabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nung nagkaroon ako ng upo at sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Pero wag. Kaya ko. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay. At masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti niyong mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo na mga anak mo, huwag mong pababayaan.
Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. Ito po ang huling usapan namin ng mami ko. Kaya, matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinago sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niyang may nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, gawin. Please. Okay. Tumawag ko kay Ian. Ian, si mami nasa ospital. Oh, ate, alam ko na. Papunta na rin ako. I received another text. What? From Tita Imelda. Come. Come now. Come now. I was rushing down. Ian called. Ate, nag-flatline na si mami. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero nasabi na rin sa amin ng doktor kung ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. When she was when they were putting her already, nakita ko siya dumaan siya sa harap namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit ulit yung nurse. Ma'am, I just want you to know nag-flatline ulit ang mami niyo. She tried her best to fight. Sanay-sanay, lumaban tong nanay ko. Kung kaya niyang kargahin lahat, gagawin niya eh. She tried again to fight. She did. But we already knew. She was gone. I whispered in her ears, I said, Ma, it's okay. Okay lang kami. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Okay na. Huwag mo na kaming alalahanin. Okay kami. Mom, let go. Because she fought twice that day. Aside from that, 2 years ago, she was also in the ICU and she flatlined 2 years ago also. So, I told her, it's okay, Mom. Okay na. I'm sharing this with all of you because I want all of you to know the truth. From me, my brothers, and my sister, ayoko na po ng sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sa akin po, sa harap ng nanay ko,
this is what happened. Masakit para sa aming magkakapatid. Pero kagaya ko po, sa mga konting panahon na nasusolo ko ang nanay ko, sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yon, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa, nasasabi po namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that Mom, wherever she is now, hanggang ngayon nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya, on behalf of my family, my brothers Ian, my sister Madet, Kiko and Ken, maraming salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanya ngayong araw na to. Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora Honor. I'd like to call my brothers and my sister to please. May mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the AVP. Yes. Sandali lang. Ayun si Dave. Si Jenny. Selfie na lang ako. Selfie naman tayo. Ate, Eko. Hindi lang mabait, pogi. Selfie kami ni Eko. Eko. Kung tawagin mo lang, selfie lang. Put your thing. Take it.